Kumusta po kayo mga minamahal na ating po mga taga-subaybay dito po sa Facebook Live. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon at umaasa ako na ito po ay makatulong sa ating hong pag-aaral sa mga kaalaman ng salita ng ating Panginoon Diyos upang sa gayon patuloy po tayo na lumago sa ating hong pananampalataya at patuloy na lumalim ang ating pong ugnayan sa ating pong Panginoong Hesukristo. Lalong-lalo na siyempre tayo pong mga tinatawag pong mga Kristiyano. Ayan. So, pag-uusapan po natin ay kung paano ang tamang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ayan. At mahalaga po ito, lalong-lalo na kung tayo po ay bago pa lamang na nag-aaral ng salita ng Diyos, ay nawa po ito ay makatulong sa bawat isa sa atin. Okay? Tayo po ay dadako dito po sa atin pong pag-aaralan ngayong oras na ito. Atin po itong matatagpuan sa aklat Matthew, no? Dito po sa Kapitulo 28, talata pong 16 hanggang 20. Ayan. Ang sabi dito ay datapwat nagsiparoon ang isang alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. And verse 17, at nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya at datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan. And verse 18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ayan. Sa verse 19, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. And verse 20, sabi dito, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y kasama ninyong palagi o sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So pagpalain po ng ating Panginoon ang kaniyang mga salita sa oras na ito. Okay. So katulad po ng ating pong nabanggit kanina, ang ating hong pag-uusapan ay paano ang tamang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ayan. Kapagkat mahalaga po ito, ano? Ito pong ating pong paksa ngayon, kung paano ang tamang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat kung tama po yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, dadalhin po tayo nito sa tamang direksyon, no? So, balit kung mali po yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ay normal, dadalhin din po tayo nito sa malihong direksyon ng ating pong buhay at pananampalataya. So, meron po tayong 7 katanungan na dapat po nating sagutin kung paano ang tamang pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Ayan. So, dahil ito po ay kinuha din natin yung tinatawag na principles, kung paano natin pag-aaralan ng Biblia. Sabi nga ng isa hong magaling din hong tagapagturo ng Biblia, ay ang sabi niya ay interpret a text in the light of a context of yung pong konteksto. So ipapaliwanag po doon po sa liwanag ho noong tinatawag pong konteksto. Ayan, yung pong salita po ng ating pong Panginoon. Okay? So, ayan. So, number 1 na dapat po nating sagutin na katanungan dito sa atin hong binasa, itong Matthew chapter 28, verse 16 to 20, ay yung pong katanungang sino ang sumulat ng aklat po ng Matthew. Ayan, yung pong pinagkunan po natin ng mga talata, na ating pong binasa kanina lamang. Sino ba sumulat po ng aklat ng Matthew? Alam niyo po, sa mga bagong nag-aaral ay mahalaga po yung tinatawag na kung sino yung author, Ayan. At wala naman pong ibang author na sinasabi ang aklat po ng Matthew, na ginamit po ng ating Panginoon upang sa gayon ay maisulat itong aklat na ito. Wala iba kundi po si Apostol Matthew. Yan. Isa po si Apostol Matthew sa tinatawag na 11 alagad ng ating Panginoong Hesukristo na kausap po niya dito po sa ating pong
pinag-aaralan sa ngayon. So, malinaw na po yun. Nasagot na po natin yung unang tanong kung sino ang sumulat po ng aklat po ng Matthew na kung saan ay dito po tayo kumuha ng ating pong pinag-aaralan ngayon ng mga salita ng ating Panginoon. Okay? So number 2, na katanungan na dapat po nating sagutin ay sino ang nagsasalita dito po sa mga talatang ito na ating pong binasa. So, atin nung babasahin ang salita ng ating Panginoon dito po sa aklat po ng Matthew chapter 28. Titingnan natin kung sino ho yung nagsasalita. Okay. Dito po sa verse 18, ang sabi dito, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ibig po sabihin, dito po sa ating pong binasa, ang nagsasalita po dito ay ang ating pong Panginoong Jesucristo. Yeah, malinaw na po yun, ano? So, nasagot na po yung pangalawang katanungan, ano? Una ay kung sino ho ang sumulat ng aklat ng Matthew. Kaya yung pong mga talata na ating pong binasa at pinag-aaralan sa ngayon. Pangalawa ay kung sino po yung nagsasalita. So, binasa po natin sa verse 18 ng Matthew chapter 28 na ang ating pong Panginoon Jesucristo ang siya pong nagsasalita dito po sa mga talatang ito. Ayan. So, klaro na po yun, ano? Iwanan na po natin yan. Okay? Number 3 na katanungan. Oh, sino ang kausap ng ating Panginoong Jesucristo sa mga talatang ito? Ha? Sino yung kausap? Babasahin po natin sa verse 16 ng Matthew, chapter 28, verse 16 po ng Matthew dito sa binasa natin. Ang sabi dito, datapot nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. Ayan. Sino daw po ang kausap ng ating Panginoong Jesucristo sa talatang ito? O sa mga talatang binasa po natin kanina? Ayan. Ayon din po dito sa ating pong mga binasa, kaya nga interpret the text in the light of the context. Ayan. So ang kausap po dito ng ating Panginoong Jesucristo ay napakalinaw na ang 11 alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Sino ba itong 11 alagad na ito ng ating Panginoong Jesucristo? Ang 11 alagad ng ating Panginoong Jesucristo, sila po yung natira. No? Natira. Kumbaga ay sila ho yung nakagraduate. Sila ho yung lumusot o kaya ay nakapasa sa mga pagsusubok ng ating pong Panginoon. Mula po doon sa 84 na mga alagad ng ating Panginoon na ginawa. Pero ano po yung nangyari doon po sa 73, no? Yeah. So 84 kasi yan eh. Yeah. So yung 72 ay late na lang po yun na ginawa ng ating Panginoon na kanyang mga alagad. Pero lately, ayun, nagsitalikod din po sila. At mababasa po natin yan dyan sa John chapter 6, verse 60 to 70. Ayan. So, na sila po ay nagsitalikod sa ating pong Panginoon. At ang naiwan po, no, ay ang 12 sana. Pero dahil nga sa si Judas ay nagkanulo sa ating Panginoon, kaya ang naiwan na lamang ay 11 na alagad na kung saan itong 11 alagad na ito lamang yung kinakausap ng ating Panginoon dito po sa binasa po natin. Okay? Malinaw na po ba yun? Kaya ganito po ang pag-aaral po ng salita po ng ating Panginoon. Ano? So yan, malinaw na po ha? Na ang kausap ng ating Panginoong Jesucristo dito sa talatang ito, mula 16 hanggang 20 ng aklat po ng Matthew chapter 28, ay walang iba kundi po ang 11 alagad ng ating Panginoong Jesucristo. So klaro na po yan, no? Nasa na po tayo? Pangilang katanungan na po? Nasa pangatlong katanungan na po tayo. Yan. Kaya mahalaga po yung tinatawag pong tamang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. No? So, mahalaga po yan. Kaya, nasagot na po natin yung pangatlo, no? Kung sino ang kausap ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa mga talatang ito. Ayan, klaro na po yan, yung 11 alagad ng ating Panginoon. Ngayon,
Dako na po tayo sa pang-apat na katanungan. Okay? So, ang pang-apat po nating katanungan upang tayo po ay matutong mag-aral po ng salita ng Diyos o kaya maging tama yung ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ay dapat masagot po natin itong pang-apat na ito. Ayan, nasagot na po natin yung tatlong katanungan. Ano po? Ayan. So, number 4 ay ano ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa 11 na alagad na kanyang kausap dito po sa mga talatang ito. Ha? Ano po yung mensahe ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa 11 alagad ng ating Panginoon na kausap niya dito po sa mga talatang ito? Ayan. So matatagpuan po natin yung mensahe ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa 11 alagad niya, nakausap niya sa mga talatang ito, ay mababasa po natin yan dyan sa verse 19. Ano? Ang sabi dito ay, dahil dito ay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. And verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sa ating pong mga minamahal na mga nag-aaral po ng salita ng ating Panginoon, pwede po ninyong idagdag ito sa inyo pong mga kaalaman, ito pong ating tinatalakay sa ngayon. So nasa number 4 na tayo pong katanungan, kung paano natin pag-aaralan ng tama ang salita ng ating Panginoon. So sa pamamagitan po ng 7 katanungan. At nasa pang-apat na po tayong katanungan, na ang katanungan po natin ay ano ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo sa 11 alagad. Ayan, ano daw po yung mensahe? Mahalaga po yun eh. Ayan. Ang mensahe po ng ating Panginoong Jesucristo doon sa 11 alagad na kanyang kausap sa mga talatang ito na ating pong binasa at pinag-aaralan sa ngayon, ay una, ay yung pong, ang sabi doon ng ating Panginoong Jesucristo ay humayo kayo sa buong sanlibutan at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at ang sabi pa doon sa verse 20 ay at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. At ang pangako ng ating Panginoon doon sa 11 alagad ay tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ayan. Yan po yung mensahe ng ating pong Panginoon Jesucristo doon po sa 11 alagad na kausap po ng ating Panginoon dito po sa ating pong binasa at pinag-aaralan sa ating pong sa oras pong ito. Okay? Naunawaan po ba natin? Kaya mahalaga po yung tamang pag-aaral, no, ng mga salita ng ating Panginoon. Ayan. So malinaw na po ba yun yung tinatawag ho nating ano ang mensahe, no, ng ating Panginoong Jesucristo doon sa 11 alagad ng ating Panginoon na kausap niya dito po sa mga talatang ito na ating pong pinag-aaralan. Ayan. So number 5, na katanungan. Ayan, meron pa po tayong 5, 6, and 7. Number 5. Yeah. So, sa akin po, ang katanungan, number 5, na sasagutin po natin, angko pa ba ang mensaheng ito sa ating pong panahon? Ibig po bang sabihin, hindi pa ho ito, kumbaga, hindi pa expired. Kumbaga, pwede pa natin itong gamitin sa ating pong panahon. O kaya ay kapakipakinabang pa ba itong mensaheng ito ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa 11 alagad ng ating Panginoon? Yes, tama po. Angkop na angkop, pwede pa natin itong gamitin sa atin noong panahon. Pastor, bakit pwede pa ba yan? Baka yan sa panahon lamang noong 11 alagad ng ating Panginoon. Mga kapatid ko sa ating Panginoon, mga kaibigan, tandaan natin, ang command ng ating Panginoon Jesucristo doon sa 11, no? Doon sa 11 lamang na alagad, na kausap niya dito sa mga talatang ito. Ang utos niya, sabi niya, ay humayo kayo sa buong sanlibutan at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa.
Oh. The question is, nagawa na ba na alagad ng ating Panginoon Jesucristo ang lahat ng bansa? I think no. So, ibig sabihin, kung hindi pa nagagawa ang lahat ng bansa na tagasunod o kay alagad ng ating Panginoon, ibig sabihin, angko pa ito sa ating pong panahon. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa ang tinatawag na mission, no, na iniutos ng ating Panginoon Jesucristo doon po sa 11 alagad, na kung saan ay kausap ng ating Panginoon dito po sa Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Ayan. So, malinaw na po, angkop pa ito sa atin nung panahon. Itong mensaheng ito ng ating Panginoon Jesucristo doon po sa 11 alagad. Ayan. Ngayon, ito po ang katanungan, Ayan. So, number 6 na katanungan, ano yung aking natutunan dito? Ayan, mahalaga po yung natutunan, Ayan. So, ako po bilang nag-aaral, ng salita ng ating Panginoon, natutunan ko po dito na ang kausap pala ng ating Panginoong Jesucristo, dito sa mga talatang ito ay walang iba, kundi po ang 11 alagad ng ating Panginoon. Pangalawa, na aking pong natutunan dito ay ang inutusan lamang pala ng ating Panginoong Jesucristo, ayon po dito sa atin pong binasa at pinag-aaralan, ay ang 11 alagad lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Sila lang po pala yung inutusan. Sila lang yung inutusan na humayo at gumawa ng alagad ng ating pong Panginoon. So yan po yung akin pong natutunan, Base po dito sa atin pong pinag-aralan dito po sa Matthew chapter 28, verse 16 to 20. So, yun po yung aking natutunan. Okay. So, ngayon, ano po yung dapat na aking gawin? Meron ba akong dapat gawin para ako ay, kumbaga, maging kaisa? Yan. Maging kaisa noong 11 o kay makasangkot dito sa tinatawag na ito na komisyon or Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo doon sa 11 alagad, para ako po ay makasali. Ano ang dapat kong gawin? Meron ba akong dapat gawin para ako po ay makasali? O kaya ay maging bahagi ng tinatawag na Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo? Mayroon po. Meron po akong dapat na gawin. Yan. So, ano po ang dapat kong gawin? Siyempre, kailangang ako'y maging tunay na alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, maging tunay na alagad ng Panginoong Jesucristo ayon po sa kanyang paraan. Ayan. Ayon sa paraan ng ating Panginoong Jesucristo, ayon sa pinagdaanan ng 11 alagad ng ating Panginoon. Ngayon ang tanong, ano kaya yung paraan na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa 11 alagad ng ating Panginoon bago niya inutusan na ito po ay humayo sa sanglibutan at gumawa ng alagad? Ano ba yun? So babasahin po natin ito sa aklat po ng Lucas. Ito pong babasahin natin ay ayon po ito sa atin pong Panginoong Jesucristo, na siya po yung tinatawag na nag-utos doon sa 11 alagad na humayo at gumawa ng alagad. Ayan. Babasahin po natin yan sa Lucas 14, chapter 14, verse 26, 27, and 33. Ayan. Babasahin po natin. Sabi dito, pero mas maganda ho, isama po natin yung verse 25, Sabi dito, nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao at siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupot sa kanyang sariling ama at sa kanyang sariling ina at sa asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at pati sa kanyang sariling buhay man
ay hindi siya maaring maging alagad ko. At sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. In verse 33, ang sabi dito sa verse 33, kaya nga sino man sa inyo'y na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Ito po pala, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, mga kamagagawa, ito po pala yung pinagdaanan ng 11 alagad ng ating Panginoon bago sila inutusan ng ating pong Panginoong Jesucristo na humayo at sa buong sanlibutan at gumawa po ng kanyang mga alagad. So ito po yung pattern ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ito po ay matatagpuan po natin sa Lucas chapter 14, verse 26, 27, and 33. Mismo ang ating Panginoon Jesucristo ay nagsabi na hindi maaaring maging alagad niya ang isang tao kung hindi siya daraan sa hinihingi ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, naunawaan po ba natin? Kaya ito pong pangpitong katanungan, ano ang dapat kong gawin o ano ang dapat nating gawin kung nais po natin na tayo po ay sumangkot sa misyon na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo doon sa 11 alagad. Na matatagpuan po natin yan dito po sa ating pong pinag-aaralan ng mga talata ng salita ng ating Panginoon. Okay? So, kailangan po natin na tayo po ay dumaan doon sa tinatawag na hinihingi ng ating pong Panginoong Jesucristo. Katulad po ng pinagdaanan nung pong 11 alagad ng ating Panginoon bago sila inutusan o kaya kinumisyon ng ating pong Panginoong Jesucristo. Malinaw na po ba yun? Yan. So ganito lang po kasimple. Para hindi po tayo maligaw. Ha? Bakit po? Kasi ganito yan. Bakit po natin? Total tapos na po tayo. Nasagot na po natin yung 7 katanungan. Pitong katanungan. Kung paano po natin pag-aaralan ng tama ang salita po ng Panginoon o kaya mga talata. 7 lang po yun. Okay? So number 1, sino ang sumulat ng aklat o kaya ng mga talata na ating pong binasa? Pangalawa, sino ang nagsasalita? Pangatlo, sino ang kausap o kaya para kanino ang mensahe? Ano ang mensahe? Number 4 na katanungan. Number 5, ano ang mensahe? Number 6, ano yung ating natutunan? And number 7, ano ang dapat nating gawin? Ayan. So, simple lang po simple lang po. Okay. Kasi ganito po yan mga kapatid. Bakit po natin ito pinag-aralan ngayong oras na ito? Mahalaga ba ito? Kung ating pong iisipin, mahalaga ba itong ating pinag-aralan? Yes. Hindi naman po sa tinatawag na tayo po ay namumuna ng ating pong mga magagaling na mga tagapagturo sa usapin po ng salita ng ating Panginoon. Pero meron po akong napansin lamang na kapag ginagamit po nila ito pong aklat po na ito ng Matthew, ay hindi po nila isinasama yung verse 16. No? Hindi nila sinasama yung 16, 17, and 18. Ang kanila na po agad na ginagamit na text ay yung pong 19 to 20. Yan, 19 to 20. Yan. So, ibig pong sabihin ay kulang ho yung maaaring maging laman ng mensahe kung ang kukunin lamang ho natin ay yung tinatawag na 19 to 20. Kasi, ang mangyayari po nito ay parang naandun na kaagad po tayo sa tinatawag na application. No? Naandun na agad tayo doon sa tinatawag na application. Kasi, kung babasahin po natin ang 19 to 20, ang sabi doon, kaya nga't humayo kayo. Sabi po doon, kaya nga't humayo kayo sa buong sanlibutan at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Yan. So, kung yun po ang atin lamang nababasahin, para bagang direkta na sinasabi po nung salita ng ating Panginoon na yung pong
nangangaral, ano, yung pong nangangaral, tapos yung pong mga pinangangaralan, bahagi na doon po sa tinatawag na command na yon ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kapag yun lamang, yung verse 19 lang at saka 20 na yun. No? So, ibig po sabihin, mayroong malaking pagkukulang. Kung hindi isasama ang verse 16 at ang kukunin lamang ay yung pong 19 to 20, may malaki hong pagkukulang. Bakit? Hindi naman natin po kasi pwedeng angkinin ang 19 to 20 lamang kasi yung pong 19 to 20 hindi po yun para sa atin. Hindi po. Malinaw po na hindi tayo ang kausap ng ating Panginoong Jesucristo doon sa 19 to 20. Naunawaan po ba natin? Hindi po tayo ang kausap. Ang kausap po dito ng ating Panginoong Jesucristo ay yung 11 alagad ng ating pong Panginoon. Na ito pong 11 alagad na ito ng ating Panginoon ay dumaan po sila doon sa tamang proseso, doon sa Lucas chapter 14, verse 26, 27, and 33. Kaya kung tayo po na mga tao, mga mangangaral, mga nagtuturo ng Biblia, ay hindi po tayo dumaan doon sa Lucas chapter 14 na itinuturo ng ating Panginoon at doon niya hinubog yung pong 11 alagad ng ating Panginoon. Wala po tayong karapatan na ito po ay gamitin. Kasi hindi ho tayo bahagi ho ng tinatawag na Great Commission ng ating Panginoon. Maliban, kung tayo ho ay dumaanan ng Lucas chapter 14, verse 26, 27, and 33, na pinagdaanan din po ito ng 11 alagad ng ating Panginoon. Therefore, pwede na po tayong sumangkot. At pwede nating sabihin na, tayo po ay humayo at gumawa ng alagad. Kasi, tayo po ay part na ng Great Commission ng ating pong Panginoon. Pero kung hindi po tayo dumaan, hindi po tayo dumaan ng Lucas chapter 14, verse 26, 27, and 33, ay sad to say, medyo meron po yatang kaunting hindi tama na dapat po nating ayusin bilang tayo po ay mga tagapagturo ng Biblia. No? Kaya, mahalaga po itong ating pinag-usapan. Bago tayo mag-angkin ng talata ng Biblia at ipaangkin naman sa iba, aralin muna po natin para hindi ho tayo makapagturo po ng kumbaga hindi tama sa mga tao na nakikinig po sa atin. Kaya mahalaga po yung kaalaman, para hindi po tayo mapahamak. Saka hindi ho natin paasahin yung mga tao na nakikinig po sa atin. Dapat maituro po natin ng maayos at ng tama ang salita ng ating Panginoon. Kaya dito po sa atin pong unang segment natin, kaya unang pagtalakay po natin dito po sa FB Live, patungkol po sa salita po ng ating Panginoon, ay nawa ay meron po tayong natutunan. At kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment lamang dyan po sa comment section, o kaya ay pwede po kayo na magtanong po sa akin po ng direkta sa ating pong messenger. Ayan, po. At kung gusto rin po ninyo ng karagdagang kalaman ay please follow me sa ating pong YouTube channel. Sa Amazing God YouTube channel. Meron po tayong channel bagamat sa ngayon ay hindi pa ho nakakapag-upload ang inyong lingkod ng iba pang mga video. Pero hopefully, ito pong tinalakay po natin sa ngayon ay may upload din po natin sa video. Kaya salamat po at sa susunod po, pag-aaralan po natin ito pong Lucas chapter 14 verse 26, 27, and 33. At kung nais nyo po na samahan kami sa pag-aaral at pagtalakay po nitong Lucas chapter 14 verse 26, 27, and 33, ay welcome po kayo. Muli po magandang hapon sa inyong lahat at marami pong salamat. Ang inyong pong lingkod, Pastor Rick Gayo, ay pansamantala po na nagpapaalam. At bago po tayo sa isang closing prayer, ay kami po sa kabuuan po ng OFC My Family
ay nag-aanyaya po sa inyo. Kung may time po kayo dito po sa Rosario, Cavite, dyan po sa Bagbagdos, 060 Bagbagdos, Rosario, Cavite, ay meron po tayong gawain tuwing linggo ng umaga, alas 8 hanggang alas 10:30 ng umaga. At sa araw naman po ng Biyernes, ay meron po tayong discipleship class and leadership training. Kaya sa lahat po ng mga nagnanais na maging alagad ng ating Panginoong Jesucristo o kay maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa iyong lingkod o kayo inaanyayahan po namin kayong dumalo sa atin hong gawain. Every Friday, alas 7 ho ng gabi hanggang alas 8:30 ng gabi. Muli po, maraming salamat at tayo po ay manalangin. Pinagpala mo, Diyos, ang iyong mga salita sa mga oras na ito, sa aming pong pag-aaral, sa aming pong mga natutunan. Salamat po sa banal na Espiritu naming dakilang guro at pinagpala mo ang bawat isa na makikinig at makikinig pa ng mensaheng ito. O Diyos, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po magandang hapon sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. To God be all the glory and praise.